kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buta. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Usa ka mauwan nga buntag mga higala nga to na sinati karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. And labi na karon no, sa diha sa may gahapon ra jud ni amping tantanan, labi na diha sa may Pacific ug Panaon area. Panaon area kay naaman dihay humukra ang juta nato diri sa Southern Leyte. So amping-amping ta kanunay mga higala. Yes, adlaw nga Lunes, Petsa 9 na ning buwan sa Marso 2026. Kini higalag-alagad sa kahanginan, Gemma Destriza. Uban sa katugbang diri sa Master Control, si Noel Palugod. Ang atong mga early bird this morning, sila si Igoy Paul, si June Amora, ang atong admin officer, Ms. Rosemary Mikati sa pagpanguna sa atong station manager, Dudens Alaras. And of course, sa atong mga frontliners nga nagpadangat silang mga informasyon. Si Aljon Malot, Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit at Will, ug yun man si Chevik Epez. Kami magpadangat sa mga informasyon para ning adlaw nga Lunes, Petsa 9 na ning buwan sa Marso tuig 2026. Kumusta man mong tanan diha? Unsa may inyong mga nasinati early this morning? Gawas sa kining wayhuno nga uwan, wa man pud ta ay dihay mga power interruption no, dihay nahitabo nga brown out, pero kadali ra po nahibalik ra po nato supply sa kuryente ug ang atong supply sa tubig na aman gihapon 24 hours, pero bation tagkabalaka kay basta mag brown out na or kining magkusog ang uwan, peligro ang atong mga tubo usab sa atong mga water district ipang-anod, mga guba na pud na. So labi nang mutadlas diha sa mga kuan, mutadlas diha sa mga tubig. So mo na itong gikabalakan. Bantay-bantay na lang ta, magsawd na lang tag tubig gikan sa uwan. Kung muhatag nag-advisory ang taga-water district. Okay, so ang ato usab nga peace and order situation mga higala, nagpabiling hapsay og linaw ang atong mga kalungsuran nga atong gialagaran, pero ug ang tibuok lalawigan sa Southern Leyte, pero dunay mga panghitabo ginagmay, very manageable ra sa atong PNP o sa barangay level. Ug sa kinatibuk ang atong lalawigan sa Southern Leyte nakaroon sa maadyong kahimtang. Og nagpatuman na sab ang uban nga mga LGUs, nagpatuman na sa ato nga mga pag-duty kanang giingon natong upat ra ka adlaw matag semana. 4 days work week ta. Oo. Kaya aron lagi makasave ta mo lagi mangno gipahimangno sa ato nga Presidente Bongbong Marcos ning pagsaka sa presyo sa sa ato nga gasolina. Mosunod na po niini ang ato nga mga nanag-unang pamaliton. Saka po da, Junoy.
tanan jud hingsaka mga higala hasta ato plitahan sa putput mo pasaka na pod. Ano epekto sa gubat dito sa Middle East. Jaguban kay maro man pod. Bisan buntag pa, giwa na, wa na supply sa gasolina, nagpanikbaying na hinuon, nagpanikbaying na ang ato nga mga katawhan. Pero pagkahapon, patas ang dajon. Pero dili tanan, kay dito sa nakbayan sa Maasin, ang Emirates wa man, o dili sa may barangay San Jose, wala man pod. No? So, naapod ang uban, pasaka po dajon. Baktas na laman tani ini uy. Hindi man madagatol kita sa ladyo kadyo. Kanang ladyo na mo sakay na gadyo ta. Pero kanira sa atong lokalidad baktas kay aron mawa po ning mga kuan. Mga sugar muubos pod. Kay musaka na pugputpot himo na kunin lang tag 20. Uy hala perte na pong pagtaas. So we're hoping nga makontrol ni sa ato nga price monitoring sa atong lungsod sa Sogod. Nagpatawag man to si Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo og meeting the other day natong Friday, no? Na ang gipasabot sa DOA, ang kanto ng presyo jud nga ilang gipagawas dili magpatakag pasaka. Sa malagi ding uban nga magpahimos man lagi karon doble lagi og ginansya. Okay, so atong tak na mga higala 6 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Pwede dito maglangay mga higala ato sang ipadangat ang mga pasiuna o ingon man atong pangumusta labi na sa kahimtang sa panahon, peace and order situation, weather update lagi nato sa atong mga kalungsuran nga atong gialagaran o sa uban sa Tibok Eastern Visayas. Atong unahon ang atong sequence karon mga higala, Kalbayog, pinagi Radyo Pilipinas Kalbayog, pinagi ni Set Pretensyo, musunod ang Philippine Information Agency, si Mr. Rod Victoria, good morning. Borongan Eastern Samar Engineer Sok Abiria, o ang DYDC, si Mr. Glody Kayunda. Okay, itong tak na 7 minutes after 8 in the morning. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Ms. Suset. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning. Opay nga aga madyong buntag at Gemma, man sa bugos nga puwersa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Opay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa PCO and Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Nga mapay nga aga sa aton sister station dida sa Eastern Samar, RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Nga mapay nga aga gihapon sa nga tanan nga mga kaupod mga bugos nga puwersa sa RP Borongan. And syempre, good morning gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Mapay nga aga Sir Glody Kayunda sa bugos nga puwersa sa DYDC FM dita sa VSU Baybay City. Yes, mapay nga aga. Good morning sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon. Ako aniyo mga kaupod, yan ang Good Morning Eastern Visayas Monday edition, Suzette Pretensyo. Ngayon kaupod liwat naton sa Master Control si Joven Cardenas. Yes, mapay nga aga once again nga para sa syahan ng mga pauna nga impormasyon didi sa syudad San Calbayog. So para sa amon weather, amon panahon didi sa Calbayog in mauran-uran, oo madalumdom. Actually, tikang pa ini sa don kakulop sa Sunday, madalumdom nga nagiinuran although diri good makusugan uran pero tarahiti la iniin mahitungod sa easterlies. So bugos man god nga Eastern Visayas inaapektuhan sa easterlies mga mauran-uran kita sa Pagkayana. So sa Pagkayana, among temperatura di kami sa 25 degrees Celsius. Mao nga mapinit-pinit gihapon. So sa aton mga estudyante, mga empleyado, tanan nga mga magawa sa Erabalay, dara kamo sa payong, kapote, kalo para maproteheran an aton kalugaringon iyo kalugaringon kontra sa pag-uran para likay sakit gihapon. Labi na yan na nga maghihitaas ang mga presyo sa natin mga paraliton. Mao yan na health is wealth good. Oo, so mao nga proteheran natin atong kalugaringon siguraduhon nga kita in malibsog.
Ngan para naman sa update sa utilities. So, sa Malco Uno, good news kay waray nagpagawa sa san abiso san pagkaparong san kuryente. So, nagpapadayon, duro diretso ang pagserbisyo san sa Malco Uno sa bugos nga service area no, bugos nga Samar, Western Samar. Ngan, para naman sa aton update sa tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated in waray gihapon sira nagpagawa sa pagkaluya sa abid sa tubig sa mga gripo o no pressure sa tubig. O good news gihapon. Pero syempre in aton la bantayan, maging mabinantayon la kita kay malain ng panahon nagiinuran so posible nga maapektuhan gihapon ang aton water source dito sa Panasan Hayiban area. Mao nga yun na pala in mag-stock na kita sa tubig para in case nga magluyan abid sa tubig in may ada kita san magagamit. Para naman sa peace and order, so nagpapabilin ang Calbayog nga generally peaceful. Ngan aton lano pagpainomdom para sa ton mga magkokolehiyo na. Oo, ang Northwest Samar State University and WSSU in nagtikang na pagkarawat otro para sa second batch sa entrance examination. So para sa mga magka-college sa March 21 scheduled for applications ayun magko-close o nga pagparehistro na kamo para sa pagparehistro pag-apply para kamo yun makasulod sa NWSSU bumisita la sa era Facebook page Northwest Samar State University nga ni-scan ang QR code dito o dire nga ni i-click ang link nga naka butang sa era post. Bahin san sininga entrance examination na pagbubuhaton March 21, 2026 ngan ang closing sa application sa March 20. Samtang ang Coast Guard Station Northern Samar nagpagawas naman sa abiso nga temporaryo nga ginsususpende ang pagbiyahe sa tanan nga mga vessels, mga sarakyan pandagat, 250 gross tonnage and below nga naagi na biyahe sa north ngan eastern coast sa Northern Samar. So ini ang Lavizares, Rosario, San Jose, Bungto, San Bobon, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas ngan Gamay ngan ang 35 gross tonnage and below naman nga nagbiyahe sa Bungto, San Allen, Victoria, San Isidro, Capol, San Antonio, ngan San Vicente, ang mahugot liwat nga din sa suspende ang pagbiyahe. So, inin mahitungod nga ni san sini nga to na eksperyensya nga pag-inuran tungod san Easterlies. So, bueno, siya doon mga pauna nga mga impormasyon matikang dede sa RP Calbayog. Ngan para naman sa amon mga nahikay nga balita, top stories of the day, adin naton Laray Uluhan, wanted sa kaso nga attempted murder dakop sa Calbayog City. Samtang Bungto San Gandara Samar nagpatuman sa austerity measures tungod sa tensyon sa Middle East. Bag-o nga mga pasilidad sa Northern Samar Provincial Hospital gin-inauguraran. Nga Northern Samar ginpasidunggan sa 2025 Peso YEPA Awards. Ayaw ka mga pagbaya sa naton live stream sa Facebook. Ngan pagparong sa niyong mga radyo ay aton iningatanan igdetalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. At untak na mahigala 14 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon ug para sa iyang pasyo na si Rod. May buntag Morning, Eastern Visayas. kang Pasok Aberia sa Radyo Pilipinas Burungan, kang Ma'am James Distresa sa Radyo Pilipinas Tugod, Ma'am Cecil Petition sa Radyo Pilipinas Calbayog, o kang Sir Gray sa UIDC. Maayong uwanon nga panahon. So ang panahon karon diri sa capital town sa probinsya sa Sanabal ug maupod siguro ni sa probinsya
mapanganuron unya murag karong taon-taon muuwan gini kay kagabi nagsugod gid ang uwan kay ngugay na ko katong pipila ka adlaw nga mga init ito summer na gid siguro ni pero ni kalit siya og uwan diha kagabi unya nagpadayon hangtod karon unya makita nato nga mao gyud ang panahon muuwan gini siya sigurado nga muuwan so sa ato namang kisa norther mo sama gihapon siya sa biliran wala yung mga nahitabo nga mga untoward incident, mga krimen. Parte naman, nalay mga, siguro mga vehicular accidents nga nahitabo sa mga pipila ka mga adlaw, gani kagabi, dihay na aksidente. Adi lang nako itong ang pangalan no kay dili siya maayo. So tungod kay walay ban ba ka ng murag early warning di ba? Construction nga gibuhat ga sa tubangan sa Osaka Secondary School din sa mismo sa Kapal. So mao na nga on top tanga na siya early warning device aron makita sa atong mga motorista. Kay murag basta dili lang nako itong ang pangan nga naunay gyud in town siya nga nabangga siya dito sa tungod kay walay early warning device. Bahin naman sa atong is kaghapon adlaw ang biliran cooperative ug uban pang mga electric cooperative sa Rehiyon 8 na adunay schedule nga power interruption gani mga pero sayo pa kay naanad man ta nga murag alas 7 na pero kagabi mga alas 5 pasado nisiga na ang pero medyo may sinatig gapon nga kadali ra nga momentary nga interruption murag kagaya ng kadlawon pati naman sa atong tubig medyo wala gyapon gi-post o gikataho nga interruption sa atong supply sa tubig gikan sa Navaluter District. So sa ato namang balita sa alang sa second part, provincial nga paggamhanan sa biliran mipalusad sa Executive Order number 12 agi og pagsanom sa Memorandum Circular 114. Og sa laing balita, munisipyo sa Kawayan naghatag og notisya pahinumdom sa mga gasoline station sa lungsod sa pagsunod sa official price guidelines o price adjustment patuman sa Department of Energy. So, mao gani ang sa atong mga balita nga atong mabati karon sa Sikanaf. So, nangayo lang kong dispensa nga basin di ta makauban karon sa Sikanaf tungod kay adunay kining inyong ubos nga alagad mutambong og meeting sa Multi-Sectoral Advisory Council nga gipatawag sa niya sa Norte sa Biliran karong alas 9. So, mao to og daghang salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 18 minutos na nakalabay alas 8:818 ngan didihaman na syudadhan Borongan sigura bugos nga niya na nga riyon 8 sige iton pag inuuran hamon tikang pa kagabi pero mapay nalahin niya na nga mga oras sinangatak na didihiton hinyo yung dan hiton yung stasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan didihiton may barangay alang-alang in hinuraw gihap sana tuloy-tuloy na in nga paghuraw. Yes, ang aran po ito naman ni Sam Kanatiru Trevera Abunda natin didika upod Happy Saklawa Ki Engineer Coach Yufem nga hiton natin mga resgaduhan nga mga kausay production team hiton DYS buok nga pamilya DYS nasa rin kami good morning Eastern Visayas sa natin mga kaupod nadakan Ma'am Gemma and Company sugad man asahi ayo Ate Suset Pretensyo and din mamayuyuliwat inhiran SMG Nabilon asa na natin mga gentlemen ang naliwatan natin mga kapatid kadim nayo Sir Glody Kayunda nawaman sila pero may naitag-suporta kay Women's Month kita syempre nasuporta natin mga gwaping at mga gentlemen siguro bagila Ma'am Gemma ano kaya
Hininay aton. Naapangayan hira. Thank you. Para di kami magnawaan mga beauties. Good morning Eastern Visayas pan Lunes ng edisyon. Didihamon na syudadhan Borongan. Kaggabi mauura na brown out pa. Pasado alas 6, nag-brown out kami didi. Para sa to Kuya UFM, mga sobrahin oras. Ang rason kay may daw good hibangan linya NJCP ha para na 69 kV line. So apektado hini didihan Borongan substation, San Julian to Llorente, nga si serbisyohan sugad man ang top substation. So nagdededel mo kata kakilip pasado alas 6 sulat ngadto hipapadahan northern municipalities. Kataliwan sa ka oras siniga gihap. Thanks God kay sige pat ang bubunok. Nasa ring naman ang Isamelco naghatag daw good in advice haton ira TSD Technical Services Division nga mag-load transfer dili kami kuha Santa Rita 69 kV line para kundiri pa ma-restore adton Parana 69 kV line. Napagkaya na, waray naman abiso in power interruption sa natuloy-tuloy na pero diri ito magyan, may mga lakad diyo, ilabi na ang magbiyabehe kakalsadahan, ingat-ingat. Kay dito namon Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-abiso na hiram. Nasa ring, Borongan City will experience rain showers in the next 6 hours. And the pagtaga amount of rainfall, makakasinati kuno kami hin Porlaminos 34.6 millimeters ng bubunok. Rain of chance 0 to 40%. Kadiri na nasa ring 100%. Heat index, derigad sugad din kamadagaang 22 to 24 degrees Celsius. Tapos sa namon air quality is good. Gratis, iton amon marigbang pa nga kaguban. Yes, nasabi po nga datos and sync po inihiya diin natiway natunoin hit datos hit pag-asa. Gratis iton automated weather station. Automated weather station dito naman hiton rooftop hit Sidremo building. Pag taga-tubig so far, waray pa namon problema, waray di abiso hin interruption daman hiton serbisyo ton amon water utility ton Borongan Water District. Thanks much. Ambot nga hawin magsagunso na iton pagsirak ni Mr. San. Asyaliwat ini iton medyo ginhima ko rili iton awasid gripo. Korikis ka dyan sa ring ni Ma'am Chima. Mas maayo pa magsalo din tubig. Adinaw, adton amon ipapatikim nga mga balita nga nahikayat to natin ng mga risgaduhan nga mga kausa production team ito ni Radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan pag taga-edukasyon eto ESO main campus nakapatikin 100% passing rate Pebrero 2026 nga PNLA graduate isu Borongan top 9. Karagmitan updatehan krisis sa Middle East, again panawagan ni House Minority Leader Libanan. Pagtaga serbisyo publiko, tanan na nga mga benepisyaryo ang direkta ayuda. Ang lokal nga pamunuan ng siyudadhan Borongan ang lalauman nga nakarawat na o nadulhan na hira ang treke ayuda pinansyal. Kataliwan ini nga pagdumaraw na nasabi nga payout ang bibilin pa nga tulo nga barangay ang siyudad. Samtang pag taga-panlawas, pag-undong hit maupay nga panlawas hit mga batanon, health young one session, padayon nga ikinakasay itong amon City Health Office. Ang tabayan ninyo mga ka-good morning Eastern Visayas. Adton detalya na sabi nga mga balita, unyang taod-taod itong pagbalik kan good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning mga higala. Welcome ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo,
kini si Glody Kayunda ang maghatod kaninyo og mga balita ug updates dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So, Ma'am Gemma, Ma'am Suzette ug Ma'am Sok ug Sir Rod, lang sa update diri sa panahon sa Dakbayan sa Baybay. So, maulan-ulan ang kabuntagon nga nasinati karon dinhi sa Baybay City ug ang temperatura naglihok sa 22 degrees Celsius. Ug update diri sa taga kuryente, walay gipagawas nga scheduled power interruption ang Layeco 4 dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Apan nagpagawa sila og mga tips paano makatipid sa kuryente mga higala. So according sa Layeco 4, para sa mga tanang miyembro konsumidor nga mag-practice sa energy efficiency matag adlaw, palungon ng suga kung dili gamiton, tanggalon sa saksakanan ng mga appliances aron malikayan ang standby consumption, gamiton ang energy efficient nga LED lights, pahimuslan ang natural nga hangin o ventilasyon sa dili pa mo gamit sa air conditioning, og limitahan ang dili kinahanglan nga screen time o magtipid sa enerhiya o mga kahinguhaan. Magpabilin nga mabinantayon, responsable o maghiusa sa maalamong paggamit sa enerhiya. So update diri sa tubig diri sa Dakbayan sa Baybay. So base sa kasamtangang impormasyon, walay reported nga water service interruption sa Baybay City karon. So padayon gihapon ang ilang pagmonitor sa serbisyo sa tubig tungod ngini nga tong nasinati nga paginulan ug posibleng epekto sa operasyon. Palang sa update sa peace and order diri sa Dakbayan sa Baybay. So ang mga kapulisan sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, nagpahigayon og pulong-pulong og dialogo uban sa mga residente sa Barangay Santa Cruz, Baybay City, Leyte. Tumong sa kalibutan ng higala ang pagpaligon sa kooperasyon sa komunidad, pagtaas sa kahibalo sa paglikay sa robbery o theft, o pagpaligon sa mga operasyon sa kapulisan, pinagi sa EMPO program, isip kabahin sa kampanya sa PNP Batok sa Krimen. Ug mao katong update diri sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balitang nakalap dinhi sa Baybay LGU o Baybay LGU gipasindunggan ang EOD ug PNP personnel sa pagsiguro sa kalinaw ug kahapsay sa EVRA 2026. Mga estudyante sa ABE sa VSU nakasinati og hands-on training sa solar PV design ug installation. At ang mga detalye ni inyong mga balita mga higala sa ikaduha nga bahin ning atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat sa Sir Clody ug gikan sa mga nanaguna nga mga balita gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Provincial Fire Olympics 2026 malampusong gipahigayon sa Southern Leyte. Laing tourist attraction sa Pintuyan, Southern Leyte gidaig sa mga turistang Espanyol. LGU maasin magsugod na sa 4-day work week karong adlaw. LGU Silago gidawat ang Peso Governance Leadership Award. LGU Malitbog nakadawat og pag-ila ug kalihukan sa pagsaulog sa National Women's Month Silago gisugda na. Kini ug uban pa atong masayran inigbalik nato sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
Damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, atong tak na mga higala. 30 minutos na pasado, alas 8 sa kabuntagon ug di ta maglangay ato di padangat ang atong mga nagkalain-lain nga mga informasyon, mga kalambuan sa tibok Eastern Visayas pinaagi sa atong mga sister station. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ada mga salamat at Gemma ngan para sa syahan nga nahikay nga balita matikang gede sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Wanted sa kaso nga attempted murder dakop sa Calbayog City. Ini detalye ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Arestado sa Calbayog Samar ang usang nga lalaki nga wanted sa kaso nga attempted murder. Ang suspect ang ginkilala na si alias Tolitz, 49 anyos, ug residente San Calbayog. Ginbuhat ang operasyon san mga personahe san First Samar Provincial Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Lyndon Vergil Solatorio, ilaron san supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Norman Kiatong Jr. Gindakop ang suspect sa bisa san warrant of arrest nga gingawas sa tun Marso 31, tuig 2003 nga may ginrekomenda nga piyansa na 120,000 pesos. Kahuman san pag-aresto, gindara ang akusado sa opisina san First Samar PMFC para sa dokumentasyon antis igbalhin sa Calbayog City Police Station para sa temporaryo nga kustodiya samtang naghuhulat sa pag-atubang sa korte. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Kiatong Jr. ang kalampusan san operasyon ang pagpamatuod san padayon nga paniguro san mga kapulisan nga mapabaton sa balaod ang mga may ginaatubang nga kaso ug mamintinar ang kahimyangan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa report ni Sir Rod Victoria sa mga kalabuan gikan sa Philippine Information Agency, probinsyal nga pagamhanan sa biliran mipalusad sa Executive Order No. 12 agi og pagsanong sa MC No. 114. Ana report ni Sir Rod Victoria sa Philippine Information Agency. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. Mipalusad sa Executive Order No. 12 si Governor Rogelio G. Espina kagahapon adlong Domingo, Marso 8. Agi og pagsanong sa Memorandum Circular No. 114 nga gipalusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagmando sa mga botan sa gobyerno sa pag-adapt sa energy conservation protocols o flexible work arrangement aron makatipid sa paggamit sa enerhiya taliwala sa padayon nga pangagubat
sa nasod sa Estados Unidos ug Iran uban pang mga nasod sa Middle East. Ubos sa mga kamanduan ni Governor Espina, iusab magiawhag ang 8 ka mga lungsod sa probinsya sa pag-adapt usab sa samang energy conservation protocols o flexible work arrangements. Gilatid sa mga executive order ang mga pamaagi sa pagtipid sa kuryente sama sa regulated nga paggamit sa air conditioning units ug sa pag-adapt sa 4-day workweek schedule gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa hapon gikan sa adlong Lunes hangtod sa Huwebes. Apan walay labot ang mga buhatan nga naghatag og mga frontline services sama sa health and medical services, disaster risk reduction and emergency response, public safety and security, frontline public service delivery, ug uban pang mga opisina nga pagadeterminahon pa sa gobernador. Ang Executive Order No. 12 epektibo sugod karong adlaw, Lunes, Marso 9. Salamat Sir Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang tikang didyaman na syudadhan Borongan, ESO main campus nakapatik hin 100% passing rate sa Pebrero 26 nga PNLA graduatean ESO Borongan top 9. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Eastern Samar State University ESO main campus ha Philippine Nurses Licensure Examination PNLE han Pebrero 2026. Base ha resulta nga ginpagawasan Professional Regulation Commission PRC han Marso 6 nga tanan nga 32 nga examinees tikang ha ESO main campus ang malampuson nga nakapasara na sabi nga licensure examination para ha mga nurse. Ininan ikasyam nga sunod-sunod nga PNLE nga nakaangkon hin perpekto nga passing rate ang ESO main campus pinagen suporta han College of Nursing and Allied Sciences han Universidad. Dugang pahini may daliwat graduate han ESO Borongan nga nakasulod ha top 10 han nasabi nga eksaminasyon. Sumala ha PRC nakuha ni Noemi Abing Corrado ang ikasyam nga pwesto matapos makakuha hin 89.80% nga rating ha licensure examination. Ang kadaugan ni Corrado naghatag hindungog ha Eastern Samar State University nga nabugos nga probinsya han Eastern Samar. Hanasudnod nga level, 44.24% land passing rate, kundi in 3,611 laha kabugusan nga 8,162 examinees sa bugos nga nasod ang nakapasar nga nahimo nga rehistrado nga nurse. Nagpaabot naman hin mapaso nga paglamano ang pamunuan han ESO nga ginpapangunahan University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ha mga bag-o nga rehistrado nga nurse ngan ginaghatira nga magpadayon ha pagserbisyo nga may kausayan, kaluoy nga dedikasyon para hanasod. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay, Baybay LGU, gipasidunggan ang AOD ug PNP personnel sa pagsiguro sa kalinaw ug kahapsay sa EVRA 2026. Alang sa mga detalye ani akong report. Gipanguluhan ni Mayor Boying Kari ang send-off ceremony alang sa mga personnel sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD o Philippine National Police kon PNP nga na-deploy aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa Eastern Visayas Regional Athletic Association kon EVRA Meet 2026. Gipahigayon ang yano nga seremonya ni atong Marso 7 ning kasamtangang tuig sa atrium sa ground floor sa New City Hall. Diin gipadayag sa lokal nga kagamhanan sa Baybay ang ilang pagpasalamat sa dedikasyon ug pagbantay sa mga personnel nga nakatabang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa tibuok Regional Athletic Meet. Sumala sa city government, dako ang papel sa EOD o PNP teams sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga atleta, delegado, opisyal ug mga manananaw sa tibuok panahon sa maong kompetisyon. Gidayeg usab ni Mayor Kari ang ilang bililhong serbisyo o kooperasyon sa pagtabang sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa Baybay City atol sa EVRA 2026. Gikan sa VSUDYDC-FM, Glody Cayonda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Pilipinas. Ngayon para sa balita natin dide, balik kita sa RP Calabayog. Bungtosan Gandara Samar nagpatuman sa austerity measures tungod sa tensyon sa Middle East. Ini igdetalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatuman sa austerity measures ang gobyerno lokal sa Gandara como pag-andam sa posible nga epekto sa padayon nga tensyon sa Middle East nga posible magpahitaas sa presyo sa petrolyo kan iba pa nga gastuson. Sa ilarom sa Executive Order No. 26 Series of 2026, iginmando ni Mayor Warren Aguilar ang nga tanan nga opisina sa munisipyo ngan mga barangay nga hugtan ang pagtipid sa paggamit sa pondo kan iba pa nga rekurso sa gobyerno. Ginlilimitahan sa EO ang official travel, pagpalit sa supply ng ekipahe, pagkuha sa bago nga empleyado, ngan iba pa nga gastuson sa operasyon. Prioridad la ang importante nga mga programa, batakan nga serbisyo, ngan mga proyekto nga direkta nga mga kabulig sa katawhan. Sumala sa LGU, panuyo sa pitad nga masiguro ang mahirot ngan epesyente nga paggamit sa pondo publiko uyon sa 1987 Constitution ngan Local Government Code of 1991. Ang Gandara ansyahan nga bungto sa Samar nga nagpatuman sini nga inisyatiba base maging andam sa posible nga epekto sa pankalibutan nga kamutangan sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 41 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa pa ang report sa Philippine Information Agency ato na mga kalabuan gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Provincial Fire Olympics 2026 malampusong gipahigayon sa Southern Leyte. Ana report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Dong Jev. Gipahigayon di ato na kalamay nga adlaw ang Provincial Fire Olympics 2026 Sifag Firefighters Challenge dito sa San Garden sa Dakbayan sa Maasin. Gipakita sa nasoy nga kalihukan ang kaandam, abilidad ug panaghiusa sa mga miyembro sa Community Fire Auxiliary Group kun Sifag gagikan sa laing lungsod sa lalawigan. Ang nasoy nga kalihukan gipanguluhan sa Bureau of Fire Protection kun BFP Southern Leyte ubos sa pagpanguna ni Acting Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector Victor C. Igbuhay. Bisalmot sa kompetisyon ang upat ka Sifag team gikan sa Dakbayan sa Maasin, lungsod sa Libagon, Macrohon ug Tomas Opos, di ilang gipakita ang ilang kahusay ug talagsaon nga mga kinaiya sa nagkalain nga firefighting challenges isip kabahin sa pagpalingon sa kapasidad sa mga volunteers ug sa BFP sa pagmintinar sa kaluwasan batok sa sunog. Sa nasoy nga kompetisyon, nakabot sa barangay Bugasong, Libagon, Southern Leyte ang champion or unang pwesto. Gidayeg sa mga opisyal sa BFP ang dedikasyon o ang malasakit sa mga partisipante labi ng mga sifag nga padayon ang pagserbisyo isip kauban sa BFP sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan sa katawhan panahon sa sunog. Ano na usab espesyal nga exhibition ang mga personnel sa BFP Southern Leyte nga maoy mo representar sa probinsya ngadto sa Regional Fire Olympics 2026 karong umaabot nga buwan. Balita gikan sa BFP Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa report sa Philippine Information Agency, ato ibalik ang report gikan ni Sir Rod Victoria para karong adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Sa lugang report ni Sir Rod Victoria, munisipyo sa Kawayan naghataw notisya sa mga gasoline stations sa lungsod sa pagsunod sa official price guidelines o price adjustments nga gipatuman sa Department of Energy. Ania ang report ni Sir Rod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agi og pagsanong sa kamanduan sa Department of Energy o kon DOE sa tukma nga pagpatuman sa presyo sa mga produkto sa petrolyo gikan sa Marso 6 hangtod karong adlaw, Marso 9, nagpalusad og notisya nga pinitsahan og Marso 8 si Acting Kawayan Mayor Jake Espina
ngadto sa tanang gasoline station sa lungsod sa pagsunod sa official price guidelines ug price adjustments nga gipatuman sa DOE. Sa maong notisya gipagawas gihinumduman ang tanang gasoline station sa lungsod sa pagsunod sa mga provision sa Price Act of the Philippines sa Batas Pambansa Bilang 33 as amended og Presidential Decree 1865. Din kini nga mga balaod nagdili sa hoarding, profiteering ug overpricing sa mga produkto sa petrolyo ug ang pag-impusar og mga penalidad lakip na ang multa ug pagkapriso ngadto sa mga makalapas. Ang mga usab notisya nag-awag sa mga gasoline stations nga masiguro ang patas, klaro ug nasubay sa balaod nga pagpampresyo sa mga produktong petrolyo aron maprotektahan ang mga konsumidor ug ang interes sa publiko. Base isab sa mga komandoan, giawag ang publiko sa pagtaho sa dili otorisado o suspicious nga fuel price increases pinaagi sa lokal nga PNP hotline number ug sa Kawayan Public Information FB page. Good morning, Eastern Visayas. Takna sa Radyo Pilipinas, 45 minutos pasado alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadagmitan nga updatean krisis sa Middle East, digin panawagan ni House Minority Leader Libanan ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Direkta nga nanawagan ni House Minority Leader o 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ha Department of Foreign Affairs kun DFA para sa nga komprehensibo nga apurado nga briefing may tungod na nagtitika grabe nga tensyon ha Middle East. Halsa nga pahayag tika nga Minority Conference Hall igin-insista ni Congressman Libanan nga diri iyano ang peligruhan kasamok ha rehiyon. Labi na kay nakataya dinhi ang kinabuhi ngan pakabuhi han yukot-yukot nga mga overseas Filipino workers kun OFW. Tuyuhan briefing nga himayon aton mga prioridad han gobyerno, sugad pananglitan han contingency measures o mga nakaandam nga plano kon pananglit dumugang ang paglarab han araway. Repatriation plans o sistema para han madili nga pagpauli ang mga Pilipino nga malilibunan han samok, ngan safety protocols o seguridad aton mga komunidad han Pilipino ha mga high risk nga lugar. Importante haaman ko mo magbabalaod nga magkaading klaro nga napapanahon nga impormasyon base masiguro nga waray Pilipino ang mapapabayan hini nga panahon han panginginahanglan siring ni Libanan. Sumalahan Minority Leader ang husto nga impormasyon han Kongreso ha tinuod nga kahimtangan krisis ang giya para makahiman mga pulisiya ngan balaod nga masuportar ha mga pitadan ehekutibo. Ginsabi niyang ang pagpabaskog han koordinasyon han DFA ngan han Kamara aman pinakamakusog nga armas para maprotektaran adton mga Pilipino hagawasan nasod ngan an ira mga pamilya nga naghuhulat dinhi ha Pilipinas. Habot nga nagtitika paso nga araway hagawasan nasod. Padayon ang minority bloc kapag bantayan kaupayan han kada Pilipino nga ada ha peligro tungod han krisis. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Og sa kadugangan pang balita dinhi sa dakbayan sa baybay, mga estudyante sa ABE sa VSU nakasinati og hands-on training sa solar PV design ug installation. Alang sa mga detalya niya akong report. Nakasinati og praktikal nga kasinatian sa renewable energy ang mga estudyante sa Agricultural and Biosystems Engineering kun ABE pinaagi sa usa ka hands-on laboratory activity sa solar photovoltaic PV design ug installation. Ang kalihukan gipahigayon ni atong Pebrero 20 hangtod 27 ning kasamtangang tuig sa TVET Training Room. Isip kabahin sa ilang kurso nga ABEN 172 Renewable Energy for AB Applications. Atol sa maong sesyon, gahatagan og kahibalo og giya ang mga estudyante ni Engineer Alain A. Bonife, RME, usa ka master electrician. Iyang gipatinaw ang mga batakang konsepto sa pagdisenyo o pag-instalar sa solar PV system aron mas masabtan sa mga estudyante ang paggamit sa teknolohiya sa solar energy ug ang aplikasyon niini sa agricultural ug biosystems engineering. Pinaagi sa maong kalihukan, nakasinati ang mga estudyante og hands-on nga pagkat-on sa renewable energy systems nga nakatabang sa pagpaligon sa ilang praktikal nga kahibalo ug kahanas sa paggamit sa malungtarong tinubdan sa enerhiya.
Ang maong inisyatiba gipanguluhan sa ilang course instructor nga si Engineer Feliciano Sinon, Director sa Renewable Energy Research Center. Isip kabahin sa paningkamot sa paghatag og angay nga kahibalo ug kahana sa mga estudyante sa larangan sa renewable energy technologies. Gikan sa VSU-DYDC-FM, Glody Kayonda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong lalawigan sa Southern Leyte, itong takna mga higala 50 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Sa dugang balita diri gihapon sa atong lokalidad, sa kapara karong adlaw libre nga comprehensive cliff care gitanyag alang sa mga buntukanon. Ana report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Bontoc Primary Care Center nanawagan karon sa mga butokanon nga dunay cleft lip o cleft palate. Kini tungod kay ang Operation Smile Philippines Cebu Comprehensive Cleft Care Center of Excellence magtanyag og serbisyo sama sa operasyon o surgery, dental care, speech therapy, nutrition support ug psychosocial support. Ang makabenepisyo ning maong libreng serbisyo kadtong mga naoperahan na kaniadto apan nagkinahanglan og follow-up ug katong wala pa gyud sukad maoperahan. Sa mga interesado, kini nga libreng serbisyo gikinahanglan nga ang mga rekisito sama sa birth certificate sa pasyente, valid ID sa guardian, PhilHealth membership ug personal nga mga detalye sama sa ngalan, edad, address ug ang contact number. Bisitahon lamang ang Persons with a Disability Office sa MSWDO ug pangitaon si Rachel Abayva aron nga mahatagan o igong tabang kabahin sa pagrehistro. Dugang pasabot nga dili angayang kabalakan tungod kay lakip sa libre ang transportasyon, pagkaon ug tambal ug ang puy-anan alang sa mga pasyente ug sa usa ka bantay. Ang deadline sa registration gikatakda karong Marso 18 samtang ang pagsusi gikatakda karong Marso 21 usab sa Dakbayan sa Masin. Balita gikan sa lungsod sa Bontoc para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Roel Bugnos Jr. sa imong informasyon. Takna sa Radyo Pilipinas 52 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik tide sa RP Calbayog, bag-o nga mga pasilidad sa Northern Samar Provincial Hospital gin-inauguraran. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-inauguraran ang bag-o nga gin-renovate nga mga pasilidad sa Northern Samar Provincial Hospital para mas mapauswag ang mga serbisyo panlawas sa probinsya. Ginpangunahan ni Gobernador Haris Ongchuan ang blessing ug inauguration san bag-o nga gin-renovate nga surgery ward san ospital. Lakip sa mga ginbuhat nga pag-upgrade ang pag-upay san alkuba, pagbutang bag-o nga tiles, portahan ug bintana ug pag-improve san plumbing, electrical ngan mechanical systems para maging mas luwas ug komportable ang pasilidad para sa mga pasyente ug healthcare workers. Lain sa surgery ward, ginbasbasan liwat ang iba pang serbisyo sa ospital, sugad sa heart station, mental health unit, animal bite treatment clinic, minor surgery unit ug employees kids corner. Gintagan doon san gobernador ang importante nga papel san mga health worker sa pagpaabot di kalidad ug malasakit nga serbisyo medikal sa mga Nortehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, balitahan nata dito edukasyon nga nan pagtaga-serbisyo publiko sobra 6,000 nga direkta ayuda beneficiaries sa 61 nga barangay ang syudadan Borongan nga tanan na nakadto pagdulhi hin 3,000 pesos nga ayuda pinansyal han lokal nga pamunuan. Ginlalauman nga tananahan maabot hin 6,599 nga Boronganon nga mga estudyante ang nakabenepisyo ang direkta ayuda program with LGU Borongan kataliwan han pinakauna
adunay gindumara nga payout hatulo nga barangayhan syudad dan Sabado, Marso 7. Nagbinuligay iton City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office ug Sangguniang Kabataan pagduhol han 3,000 pesos nga ayuda pinansyal han direkta ayuda beneficiaries barangay Campisaw, Sungkog, San Mateo an ultimo han sa 61 nga barangay nga igin schedule han nasabi nga payout. Ang nasabi nga mga benepisyaryo han direkta ayuda in mga boronganon nga senior high school ug college students nga alternative learning system o ALS learners ngam nakabenepisyo hin ayuda pinansyal kantidad 3,000 pesos nga monthly monetary allowance para han una nga semestre school year 2025-2026 ini nga ihapin mas itaas han 5,992 nga mga benepisyaryo han ikaduha nga semestre han school year 2024-2025. Ang nasabi nga social services program ng lokal nga pamunuan ng syudad in gimparig-anan it City Ordinance number 033 Series of 2025, an ordinance amending certain provisions of the Direkta Ayuda Ordinance of Barangan City Series of 2022 to increase the student allowance and clarify eligibility requirements para sa Bagong Pilipinas. So, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong balikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, DPWH Southern Leyte Second District adunay pahimangno sa trapiko. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Ang DPWH Southern Leyte 2nd District adunay pahimangno sa trapiko. Karong Marso 11 kutob sa 12 ning tuig 2026, ang Ilag Bridge sa Daang Maharlika Road, Liloan, Southern Leyte, temporaryong siradaan sa tanang sakyanan aron sa pag-install sa mga girder para sa pagpalapad sa tulay. Oras at temporaryong pagsira alas 8:30 ang takna sa buntag kutob alas 11:30 ang takna sa buntag, 1:30 ang takna sa hapon kutob 4:30 ang takna sa hapon. Bukas ang tulay gawas sa mga oras aron makalabay gihapon ang mga sakyanan ug malikadyan ang dugang kahaso sa trapiko. Ang temporaryong pagsira gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mas paspas ang paghuman sa proyekto. Naghangyo ang DPWH 2nd District sa inyong pagsabot, pasensya o kooperasyon samtang ginahimo ang proyekto. Balita gikan sa DPWH Southern Leyte 2nd District para sa Bagong Pilipinas, Gemma Distriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At untak na mahigala 57 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para sa katapusan nga balita matikang dede sa RP Calbayog, Northern Samar ginpasidunggan sa 2025 Peso Yepa Awards. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ang probinsya sa Northern Samar sa 2025 Public Employment Service Office Year-End Performance Assessment o PESO YEPA Awards tungod sa padayon nga pagpatuman sa mga programa nga nagtutukod sa trabaho nga panginabuhi. Ginkilala ang Northern Samar Public Employment Service Office o NS-PESO como Best Field JobNet Employment Information System o PEIS user sa provincial level. Ginpasidunggan liwat ang probinsya sa 2025 PESO Laureate Award kahuman maging regional winner sa Search for Best Peso tikang tuig 2023 tubtub 2025. Nakakarawat gihapon ang NS Peso sa 2025 Provincial Empowerment Excellence Award. Kaupod naman sa mga ginkilala nga fully institutionalized local government units ang NS Peso bungto san katarman ngan palapag samtang nakakarawat naman sa Certificate of Recognition ang nga tanan nga LGUs san probinsya. Sa iba pa nga mga pasidungog nakakuha ang bungto san katarman san ikalimang pwesto sa Best PEIS user para sa first class municipality samtang nanguna an Allen nga nag-ikaduha ang bungto san biri sa kategorya san fifth class municipality. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 59 minutos, naglabay sa alas 8, marat na kita oras, nga di na namon tatapuson ang amon partisipasyon, yan ang edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat sa ako nakaupod nga news contributor, si Charmaine Perito Balvez, ngan sa ako nakaupod dide sa Master Control. Da mga salamat kan Joven Cardenas. Ngan sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, ako otro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod, yan na sa Lunes nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga sugad maliwat, di nga side, DYS Radyo Pilipinas sa Borongan, kami in temporaryo na nga mananamilit, nga nangaran po ito naman station manager, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, nga nanatong di ka partner, Master Control, Engineer Coach Yufem, nga nanton mga tig-controverhan balita, Ate Daisy, nga Ate Pen, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa among station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, kining si Glody Kayonda ug hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa ngalan po sa Philippine Information Agency, wala dyan tayo oras sa mga higala, no? Mr. Roda Victoria, o yun man, adirisab sa atong kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas sa Sogod, sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras, o yun man sa atong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Miss Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atuil, ug Jevic Epes, o pasalamat sabta sa atong sa support sa atong admin, sila si Miss Rosemary Mikate, si June Amora og Igoy Paul. Kami mapasalamaton sa itong panaguban og sa Philippine Information Agency. Daghang salamat, Mr. Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.